Ang ating pong oras sa buong kapuluan ay 2 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. At bago po tayo magsimula sa ating programa ngayong hapon, mag-alay po muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat sa biyaya ng mga kababaihan, lalo na ang aming mga ina. Ang ilaw ng tahanan, ang gabay ng aming buhay. Panginoon, Ikaw ang nagbigay sa kanila ng lakas upang magsakripisyo, ng tapang upang harapin ang bawat hamon at ng pusong puno ng pagmamahal at malasakit. Sa kanilang mga kamay, hinuhubog ang aming kinabukasan. Sa kanilang mga salita, natuto kaming magmahal, magpatawad at manalig sa iyo. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga nanay, ang mga pagod ngunit hindi sumusuko, ang mga tahimik na nagdarasal para sa kanilang pamilya, at ang mga patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng pagsubok. Tulungan mo rin ang mga anak na huwag lamang ipagdiwang ang mga kababaihan ngayong buwan, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Turuan mo kaming suklian ang pagmamahal ng aming mga ina sa pamamagitan ng respeto, pagkalinga at pasasalamat. Panginoon, hinihiling namin ito na sana ay maipadama namin sa mga nanay ang taus-pusong pagpapahalaga at sa lahat ng kababaihan na nagpapalakas ng aming tahanan at bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng mahal na Birheng Maria sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tagalog ako ngayon. Oo nga. And magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon, magandang umaga. At magandang gabi na rin. Magandang gabi. No, at sa manunood na mga replay, kumusta na lang po kayong lahat dyan. Oo. And of course, no, yung ating mga tagapakinig at tagapanood worldwide, no, tayo po ay palaging mag-ingat saan mga panig ng mundo tayo naroon ngayong araw na ito. Oo nga, lahat and Marico, in celebration of Women's Month, di pa tapos? Ay, hindi pa tapos. Mahaba-haba ang Marso. Siyempre, i-greet natin yung mga kababaihan din. At hindi lang mga kababaihan, baka naman sabihin ng mga kalalakihan ay galit tayo sa kanila. Ay, mahal po namin kayo. Wag mo kayong mag-alala. O, sa mga kasamahan ko po sa Department of Psychology and Human Services, sabi ko kanina, i-shout out ko ang lahat ng mga OJT namin doon. Alang dami nun. Hindi na kaya, general. At ang lahat ng mga guro, no, ng Departamento ng Psikolohiya. At also, ang aming parish, alam mo ba na napakaraming women leaders ng aming parish ngayon sa Immaculate Conception Parish. Ayan. At syempre, hindi ko makakalimutan ang parish priest namin, si Father Paulo. Okay. Yes, and in general, I'd like to say maligayang araw po, no, happy blessed day sa aming parish po, no, Our Lady of Fatima sa may barangay San Vicente. Hindi ko na isa-isahin, marami po 'yon. Oo, malaki yung parish. Yes, at sa lahat po ng kababaihan na nagsisilbi sa aming parish. Of course, hello sa ating mga nakikinig sa Student Affairs Services, no, lalo na sa office, no, ng Student Development Services. Crystal, yan. Ayan. Nag-iisang girl. Sir Dan, Sir Neil. Yes. Ayan. Si Al. Siya na lang ba ang girl sa office? Tsaka ikaw, wag mo kalimutan na sarili. Oo. Tsaka lahat po ng nasa second floor. Second floor. Sa second floor. Yes, ng, at saka nasa third floor. Sa third floor. Sa ng fourth floor. At first floor. Okay. Wala lang po silang basement. Oh, yes. Okay. So, sa pagpapatuloy po, no, ng ating selebrasyon ng Women's Month, no? It's a month-long celebration, and napakarami pong mga ginawang programa. Ay, oo. Oo, mga activities, no, para sa mga kababaihan. But of course, no, with the inclusion din ng ating mga male. Yan. O baka naman magtampo kasi. Kailan ba ang buwan ng mga kalalakihan? Yan ang hindi ko alam. Sa susunod po naming episode, alam na po na. Baka merong may alam sa mga audience natin. No? Oo. Kailangan malaman din natin. Pero in order na malaman po yan ng ating mga kasamahan, no, sa buong Pilipinas, siguro it's high time that there should also be an activity-based, ganyan, no, para makilala rin na, mayroon palang Men's Month. Men's Month. Yun. So, ano lang yan, isang panawagan, no?
Oo, para naman i-formalize din na malay mo meron, pero hindi ko parang... Hindi, dati kasi may nakita akong nakasuot ng shirt. Actually, marami-rami sila. No? Oh. Nakalagay sa likod, in celebration of Men's Month. Oh, how nice. So, sabi ko, what are the activities? So, dito sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas yan. Oo, kasi every Wednesday, di ba, naka-purple tayo. Ganun. So, hindi ko ma-recall kung ano yung mga activities na ginawa, pero meron. Meron naman. Kulang nga lang siguro sa push ng ating mga kasamahan. Kulang lang sa pag-identify siguro ng mga activities for them. Pero meron po yan. Parang, di ba ma-institutionalize sana. Yes. Tama ba ako? Oo. And of course, bago po namin umpisahan ang aming usapin ngayong hapon na ito, nais po namin kayong anyayahan sa fundraising project ng Radio Maria Philippines na ito po ay pinamagatang The Chosen Season 4, The Last Supper. At kailan ito, Maricoy? Sa April 12, 2025, Saturday po, 11 a.m. at SM Cinema, Tarlac City. Ayan. Yes. So, pwede po ninyo itong supportahan. At I think meron po tayong... 3 p.m. Yes. So, it's 11 a.m. Bakit ganun? May 3 p.m. doon, tapos dito 11 a.m. Ano ba? 11 a.m. Siguro 11 a.m. kasi na-superimpose na siya. 11 a.m. na siya. Yes. Okay, at 11 a.m. So, maaari po kayong magtungo sa SM Cinema, Tarlac City para po suportahan ang pelikulang The Chosen. Actually, series ito eh. Series pala, pinapanood ko to, pero yung season 4 niya, yung Last Supper. The Last Supper. Oo, yan. Okay, ang huling hapunan. Ayan. Kasi papalapit na po ang Holy Week. And of course, this is in support of Radio Maria Philippines. Yeah, so fundraising po nila ito. Oo. Shout out kay Tita Babes na nagbigay ng ticket. Hello po sa kanya. Oo. Uy, meron ko siya shout out. Kahapon may nakilala ako na naging teacher ka raw at naging teacher niya ako. Haroy. Oo, at sabi niya, hindi ko rin tinanong pero mukhang natuwa naman siya sa atin. Oo. At isa siyang empleyado ng isang car dealer dito sa Tarlac na hindi ko pwede sabihin. Pero ano daw siya, gustong-gusto daw niya tayong naging teacher. Salamat po sa Thank Diyos. you. Salamat din po, Michael, si Michael. Si Sir Michael. Hindi ko nakuha yung apelyido, pero alam ko pag makikita mo siya, makikilala mo siya. So anyway, hello po kay Sir Michael. At siya daw po ay nakikinig. Akalain mo na busy yung schedule ng tao, nakikinig pala sa atin. Ako, napakalaking bagay po niyan talaga. Anak, lakasan mo yung iyong radyo dyan sa show. Pakilakas ng konti. Lakasan mo ng konti. Okay. At shout out sa inyong lahat dyan. Yes. Anyway, ngayong hapon po, since it is still, we are still celebrating Women's Month, pag-uusapan po natin ang mga ilang nakakatuwa. Nakakatuwa, may wisdom. May wisdom. May hugot din ng konti. May hugot, inspirasyon. Okay, na mga hugot ng mga nanay. Ang tinatawag nating nanay quotes. Nanay quotes or nanay lines? Nanay lines. So, ano po ba ang nanay? Ang nanay po kasi, parang yung mga karamihan po sa mga estudyante sa TSU, ang tawag po sa amin ay kuminsan, nay. Nay. Nanay is a Filipino term, ng endearment po sa ating mga magulang, na nanay, na babae. Di ba nga, kahit minsan sa palengke o kaya sa tawag siya, nay. Kaya kahit na hindi elderly nga, actually, basta yung parang, tama yun, term of endearment. Ay, actually po, hindi po ito Mother's Day special. Iba ho yun. Mas special pa ho yun. Yes. So, iba po yun. At ang mga nanay lines po na ito, we're honoring ang ilaw ng tahanan. Yes. Na course, siya naguhubog, Walang magiging doktor, walang magiging sundalo, walang magiging abogado. Walang magiging professional. At kung ano pa yung mga chosen skills na kanilang napuntahan to practice, kung wala po ang mga guidance, ang mga nanay. Oo, talagang ano po yan, dumaan lahat yan sa kamay ng mga, sa parang Ikaw, Marico, tatanungin kita, ano ang linyahan mo? Pag umaga, lalo na yung mga bata, hindi pa umaalis, nag-aaral pa lang, dito sa Tarlac, ano yung linyahan mo? Kumain na kayo, mahuhuli na kayo. O kaya pag ayaw nilang kumain, nagluto pa ako. Talagang yun, almost everyday. Nagluto pa ako, hindi naman pala kayo kakain. Parang sayang lang yung effort ko. Pag-guilt trip pa talaga. Pag-guilt trip. Ako naman lagi kong linyahan, anong petsa na?
Andiyan na yung school bus. Sinong sasakay? Ako o kayo? Ay, oo nga. Ano? So, tatayo yaman. Oo Anong nga. petsa na? Anong petsa na? Anong oras na? Kasi nagpupuyat. Ganun no? Ay, shout out kay Manong Nelson na naging katuwang namin no sa paghatid sundo sa mga bata ng almost 15 years. Ganon, no? So, ang nanay po kasi, sabi ko kanina, is a term of endearment. Yes. So, mangilan-ngilan na lang ngayon, ang mga naririnig natin na ang tawag sa kanilang mother ay nanay. Karamihan kasi parang, we are already influenced by the Western way of Mommy. Mom. Mommy. Ay, parang pag social, mama. Social. Mama. Alta de sociedad. Yes. Okay. And of course, yung pag-uusapan nga po natin ngayon ay nanay quotes. Yes, nanay quotes po. Mga nanay. Ano yung favorite na quote mo ng nanay mo? Ito. Ang na-instill niya sa akin is, sabi niya, lagi mong iisipin. Ito lang naman. May natutunan talaga siya. Oo. Kung kaya nila, kaya mo. Ay, ang ganda. Yun lang yun. Ang ganda naman. Kung kaya nila, kaya mo. Kaya mo naman. Pero I never had yung walang na-instill sa akin ng mga quotes niya. Talaga ba? Wala. Ako meron. Yun lang. Kasi burara ako eh. Tsaka lagi ako may nawawala. Tapos sabi niya sa akin, pag nagtatanong ako sa kanya, sabi niya, ang mata ang maghahanap, hindi ang bunganga. Aray. Diba? Linyahan talaga yan. Linyahan talaga yan. Kaya sabi ko, nakakahiya namang magtanong na, nakaka-guilty. Baka sabihan na naman ako ng gano'n. No? Ang naghahanap ang mata, hindi ang bunganga, sabi niya sa akin. Parang ginamit ko yan sa mga anak. Oo, parang ako rin. Lalo na pag naiinis ka na hindi mo rin makita. Yes. Yung hinahanap nila. Oo, ay nako. Kaya ang dami pong linyahan ng mga nanay. No? Sobra-sobra. Mo sa akin, natuwa nga ako. Oo nga eh. Pero parang isa-isahin daw natin. Isa-isahin natin. Pero ito muna ang classic eh. Aba, sumasagot ka na? No? Ano ba dapat ang isagot ko? Hindi kasi nagtatanong po kayo. Ganun yun eh. No? Yung parang, nung panahon natin, or mas ahead pa sa atin, parang talaga, bawal talagang sumagot. No? Yung tinatanong ka na tahimik ka lang. Ganyan. No, pero ngayon kasi, nag-change po kasi ang generation, depende po sa exposure ng mga bata, di ba? Pero parang parang okay, mas matalino ka pa sa akin, parang gano'n eh, no? Ay. Sorry naman dun sa anak kong pangalawa. Nasabihan mo siya ng gano'n. Nasabihan ko siya lately, parang sinong mas marunong sa atin? Ikaw o ako? Pero Mare, alam mo, may katotohanan na mas marunong talaga sila sa atin. Yes, we have to admit that. Kasi merong proven na sa psych, na talagang ang mga generations daw. Nagbabago talaga. Tsaka talaga mas matalino sila kaysa sa atin. Correct. Mas matalino sila. Kaya pag sinabi nilang, mas matalino ka pa sa akin, opo. Legit yun. Valid yun. Oo, valid talaga yun. Kasi, siya talaga. Totoo namang meron siyang Tama. Oo. So, medyo umpisahan naman natin. Yun yung classic, yung sumasagot ka na. Sumasagot ka na. Pero naka-classify kasi ang mga pamamaraan, ng mga quotes ng nanay, no? So, meron tayong mga quotes ng disiplina at sermon. Ayan, disiplina at sermon. I'm sure na sermonan na po kayo. Oo nga. Oo. Ikaw? Oo. Naman, pag binabalikan ko yung kuminsan sabi ko, syempre noon masama ang loob mo, no? Pero parang ngayon may wisdom talaga. Oo. Pag nakikita mo, kasi pag parang meron kang resentment sa nanay mo na bakit, lalo na ako, mag-isang anak lang ako, tapos pagagalitan pa ako. Di ba? Parang hindi ako natawa. Oo. Di ba? Parang wala na akong kapatid. Ako na lang talagang pagagalitan. Favorite akong pagalitan eh. Pwede naman yung puno sa likod ko. Hindi eh. Favorite akong pagalitan kasi ako lang mag-isa eh. Oo. Kaya ba't parang, ano nga ba yung mga sinasabi ng mga nanay pag sinisermonan yung mga bata? Ayan. Pag disiplina at sermon mode daw po, no? Ito yung kalimitan na sinasabi ng nanay kapag walang tumutulong sa gawain bahay. Eto na. Okay. Unang-una, ba't parang ako lang may kamay dito sa bahay? Pag walang tumutulong yun, no? Ba't parang, nga naman, no? Oo. Sila lahat nakahilata. Tapos ikaw, ligpit ka ng ligpit.
Pagbalik mo dun sa niligpitan mo, liligpitan mo na naman. Liligpitan mo na naman ulit. Or kung minsan sinasabi ko, parang ang dami kong kamay Oo, ano. Ako naman yung sa amin naman yung parang nagtataka lang ako. Ewan ko lang kung same tayo sa household nyo. Yung parang pagtingin ko sa lababo, parang ang dami kong anak. Parang gano'n. Bakit? Kasi, alam mo yun, kasi ako pag ginamit ko yung baso, yun na yung gagamitin ko all throughout. Kumbaga, yun na yung sa akin. Yun, Kaya lang sila kada inom yata nila. Panibagong baso. Sabi ko, parang ang dami ko. Ilang ba kayong mga anak ko? Sabi ko, 3 lang kayo. Alam mo bang nasubukan kong Mars? Yung napagod ako. Okay. Bumili ako ng mga disposables. Talaga? Tinanggal ko lahat yun. Kasi parang every minute of the day. Meron especially during lalo the pandemic. Tsaka paggabi. Diba? Paggising mo na umaga, sabi ko, nag-inuman ba kayo dito? Parang ganun. Parang, may bisita ba? May birthday. May birthday. Diba? Yun. So, ganun po yun, no? Ang pangalawa naman is... with feelings yan. With feelings. With feelings na ba? Oo. Kunyari, nasa drama tayo. Oo. Kapag ako, lumapit dyan, lagot ka sa akin! Sample yun ni yan ang sinasabi ko nga galing sa radyo talaga. Oo. Tama. Iba nung maliliit tayo ganyan ng mga mga drama, mga dula, no? Kapag ako lumapit diyan, lagot ka sa akin. With feelings. Ano pa yan parang kung minsan sasabihin sa iyo, "Huwag ka na lumapit dito, pupunta na ako diyan." Pero wow. Kala ko pera. Pagka yan slang. Yeah. Pera. At isa pa po, no? Sige, lumayas ka. Pero huwag kang babalik dito, ha? Tapos hahanapin mo rin. Sa bagay, wala pa naman lumayas sa mga anak ko. Wala naman. Huwag yan, Ito na. Ito. Pag gawin mo lahat ng gusto mo pag may sarili ka ng bahay. Oo nga. Classic na linyahan, no? Kapag masyadong marami ka ng freedom na hinihingi, no? Meron pa, nasabihan pa ako nanay ko ng ganito Aba, nandito ng binata natin. Siyempre, pag nun, di ba? Single ka, bata ka, maraming kaibigan. Ako nung koleyo. Anong curfew mo? 6. Ay, talaga? 6 p.m. Akala ko 6 a.m. Pero nagiging 6 a.m. Oy, grabe. Ako rin po. Sumusunod po ako sa, kung ano yung sinabi, pag 9. Nandun ako ng 9. Late. Ako 6 talaga. Except pag sa dorm. Sa dorm, wala namang curfew. Sa amin meron kasi madre. Hindi, meron. Bakit ako sa bakod? Ay! Wala po kayo narinig. Wala po kayo narinig. Opo, disiplinado po kami dito. Opo. Pero hindi naman dito sa Tarlac yun. Kaya, baka Oo. pag gumawa ng excuse, Ba't kailangan mo gumawa ng excuse? Pero ito yung, yung very classic talaga na gawin mo lahat ng gusto mo pag may sarili ka ng bahay. No? Kasi sometimes we ask for too much freedom, no? Yung ating probably mga anak, no? So nababanggit yan ng mga magulang. At ito may linyahan akong ganito, hanggat nasa loob kayo ng pamamahay ko, akong masusunod. Ay, ang higpit pala ng nanay na to. Kaya hindi sila kaya hindi sila nakatira sa bahay mo. Diba? Kaya pala, hindi sila nakatira sa bahay mo Pero nakasunod pa rin sila sa I akin. know, because you're a mom. Yes, and it's so important for them. Yes, it's always may chat, mama. May tawag, mama, no? Ganun pa rin. Kahit nakahiwalay na, hindi naman nakahiwalay, no? Parang nakatira sila sa ibang lugar. Oo, sa ibang lugar kasi. Pero maya't maya, tayo pa rin ang bilang mga nanay, nakasandal pa rin. No? Huwag po magalit ang mga tatay, ho. Meron din ho kaming special program para sa inyo po. Huwag po kayong magtampo. Opo. Yan. So, what about naman sa Maricoys? Pagkain at lamesa. Pagkain? Actually, linyahan namin mag-asawa to Kung ano yung nasa mesa, yun ang kakainin mo. Oh, yes. Diba? No? Ito pa, hindi lahat ng tao nakakakain, kaya kumain ka. Parang yung tiyan ko. Diba? Kasi pagkain Oo. Talaga, sinasabi niya. Tapos merong isang, hindi ko naman anak to, no? Pero narinig ko doon sa kaibigan ko, sabi, alam mo, sinabi ko rin yan sa anak ko, sabi niya, maraming tao hindi kumakain, kaya kainin mo ko na yung nasa mesa. Alam mo, sinabi ng bata, di bigay niyo sa kanila. Actually, yan ang linyahan din nila.
linyahan nila yan, no? Parang, di bigay nyo na lang sa kanila. Di bigay nyo po sa kanila. Kanyang ganun, no? Peloso po yung batang yun. Pero buti lang hindi ko anak yun. Pero kung minsan, dahil hindi nauubos, ang nangyayari, ang taga-ubos ay si nanay. Ayan. At si tatay na rin, kaya kami po ay tumataba. Ayun lang po ang yun po, no? Ayan. Kaya, at saka ano pa, yung mga linyahan sa tawag dito, sa pagkain, no, yung mga busin mo yan, di ba? Ganun tayo, busin mo yan, no? Hindi kami nagpapakahirap para, di ba? Ganun, no? Kailangan maubos yan. Yan, no? Naku, napakarami po niyan. Kasi isang ano lang yan, ang walang aalis sa mesa hanggat di ubos ang kanin or pagkain. Pero marami pa pong mga linyahan na kasunod yan. Na nabigla na litanya lang po. Opo, litanya po yan. Opo. Yes. Paano naman daw sa pera at paggastos? Ayan, nako. Eto na eh. Sige nga, ikaw, nasabi mo na ba to? Alin? Itong pera, yung ako naalala ko sa nanay ko, sabi niya, alam mo anak, kanya, sorry po pasintabi po sa mga nagmimerienda at sa mga kumakain po. No? Parang alam ko yan. Oo, sabi niya, alam mo anak, kanya, kung tumatai lang ako ng pera, nagkasakit na ako. Nagkasakit na ako, sabi niya gano'n, ano? Kasi nga, di ba, lalo na pag college, di ba, ang daming hinihingi na requirements, tapos yung tuition mo, panahihiya ka ng magsabi, kasi nga, mataas ang tuition, ganyan, ikaw hindi, kasi scholar ka, ako hindi ako scholar. Syempre, nahihiya akong magtanong, di ba, kung hindi na lang talaga kakailanganin, parang, syempre, magpapakyut ka muna. Nay, kasi bayaran na ng tuition. Ganun. O kaya merong requirement, ganyan, no? Pero in fairness sa akin, hindi ako nangupit. Ever. Ikaw nangupit ka? Hindi rin ako. Hanes ako eh. Hanes ako. Hindi ako corrupt. Ay, nako. Speaking of wag muna yan. Ay, nako, wag muna tayo dyan. Wag muna tayo dyan. Bawal tayo dyan. Pero nga dito, no, yung mga linyahan nila na akala nyo ba pinupulot namin ng pera? Para namang diba? May mga ganun, no? Mayroong mga ganun. Yung mga, hindi naman siguro nila or kuminsan sinasadya rin na, no? Yung parang, dahil nakikita siguro na meron, hingi ng hingi, ganyan. Or, sa mga anak po, pinaghihirapan po ng mga magulang ang binibigay sa atin. Kaya pahalagahan. No? Hindi ko naman sinabing wag kayong humingi. Pero pahalagahan yung mga hirap nila. No? Kasi maraming sakripisyo ang mga magulang, hindi lang si nanay. No? Kung minsan si nanay hindi nagwo-work, pero ang hirap mag-budget. Ang hirap pagkasyahin. Yes, at ang pagiging nanay, no, lalo na yung mga non-working, is a profession in itself. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka 24/7 na walang bayad. Wala rin pong leave. Walang leave. Hindi ka pwedeng mag-leave. Hindi ka pwedeng mag-leave. So, parang doble rin sa mga working, Kasi ang bigat, no? Mahirap, pero at the end of the day, sasabihin mo, it is satisfying and gratifying. No, kasi alam mong may napasaya ka sa pamilya mo, may napasaya ka na hindi mo kapamilya. Correct. Ganon. Correct. Ano po? So ayun. May sasabihin ako, nakalimutan ko na naman. Ay, sorry. Hindi. Ganyan ako ngayon. Makakalimutin. Aging. Aging gracefully. Yes. And gladly. Gladly. Ito pa. Yung paggamit ng gadget kung minsan. No? Kasi may mga bata po. Ay, naalala ko na, Maricoy. Sige. Para sa mga teachers. Okay. No? Teacher kahit ako, anong grade. Careful. Sabihin nila, lawit na nga yung dila ko, kakaturo para lang kumita. Yun, nako. Diba? Lumalawit na yan. So, kawawa naman yung teacher na yun. Actually, narinig ko lang yun. Ganun ba? Kawawa naman yung teacher. Oo. Nagkakuba-kuba na ako, di ba? Sa kakatrabaho. Kaya pahalagahan po natin, mga anak, no? Pahalagahan natin kung ano man yung binibigay sa atin at kung hindi kayang ibigay, makontento kung ano ang meron. Kasi sabi nga ng asawa ko, kung minsan, hinahanap natin yung wala sa atin. Pero hindi natin chine-cherish kung ano yung meron natin. Correct. Di ba? Yun ang wisdom ng asawa ko. Maging kontento kung ano yung meron. Tama yun, no? Oo. At saka ito pa po yung linyahan na isa. Bangko ba ako? Ayan, Banco de Mama. Banco de Mama. Banco de Mama. Banco ba yan? When you keep asking for money, rin po, nauubos din po kasi ang pera.
Nauubos din po kasi at syempre may schedule yan, no? May mga schedule ng sahod, ganyan. At hindi ko naman sinasabing wag po kayo humingi ng pera sa mga magulang nyo. Ang sa akin lang, siguro mindful din tayo, no? To consider na meron din silang babayarang mga tubig, kuryente, mga bills, grocery, ganyan. O pambayad sa ganito, ganyan. Syempre naitabi na po 'yun. Kaya mas maganda kung tumulong kayo, di ba? May naalala ako na estudyante, pero matagal na 'to. So, inilapit sa akin ng magulang yung problema. Okay. So, ang sabi ng nanay is, ma'am, totoo ba na kayo, hindi ako, na may babayaran po nagkataon kasi kilala ko yung nanay, na may babayaran po ang mga bata sa eskwelahan dahil sila ay parang educational trip. Tapos yung sinabi niyang binanggit na presyo, ay triple. Ay, wow! Triple. Oh my goodness. Na supposed to be na babayaran ng mga estudyante. Kunyari 1,000, ginawa niyan 3,000, ganyan. Oh my. So sabi ko, sandali, check natin ha, kako. So pinatawag ko yung estudyante at tinawag ko sa sa college, no. So yun nga, hindi totoo. So pinagsabihan ko yung bata na maawa ka sa magulang mo. Oo. Kasi hindi pinupulot ang pera. Nilinyahan ko. Hindi, siguro baka rin yun. Kasama na yung inclusive of allowance and hindi, iba pa daw shopping. Yun eh. Iba. At saka, siguro yun. May add-ons. So, parang sa flight lang, may add-ons. Parang plant visit or hindi something. Something, no? So, I'm not particularizing any college. Any college. Parang part ng kanilang curriculum. Okay. So, legit naman. Legit naman. Yun lang. Triple the price. Baka nga ang inclusions ng pang-shopping, pangkain. Yan. Okay. So, bago po tayo magpatuloy ng ating kwentuhan, ngayong hapon na ito, kami po ay magbabalik, makalipas po lamang ang ilang paalaala. Po ay inaanyayahan naming makiisa sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6 at sa Metrobank Dollar account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family. Radio Maria, bringing Christ into your home. In the noise of life, take a moment to listen to His gentle call. Discover peace, love, and hope with Radio Maria Philippines, your companion in prayer, faith, and devotion, wherever you are, whenever you need Him. Makinig, magnilay at muling magbalik sa Kanya. Radyo Maria, tinig ng kapayapaan, ilaw ng pananampalataya. This is Luisa, isang tagapakinig ng Radyo Maria. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria, bringing Christ into the home.
Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Gina G, kasama po si Grace and Gladys, dito lamang po sa Radyo Maria Philippines. At kami po ay inyong maririnig through 99.7 FM Tarlac, 95.9 FM Zambales, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela. At kami po ay live na live sa Facebook at sa YouTube, no? So I think may YouTube na rin po tayo. Yes po. Nood na po kayo. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. At kung meron po kayong mga komento, mga suggestion, no, maaari niyo po kaming i-message dito po sa Facebook ng Radyo Maria, or pwede niyo po kaming i-directly message, no, and anytime sasagutin po namin ang inyo pong mga queries, comments, or mga katanungan. At kung may nais po kayong mga topics na aming i-discuss dito po sa programa, yan po ay aming pauunlakan. Tagalog na Tagalog. Pauunlakan. Wikigreet ko ang nanay din na bago ang aking manugang. Ayan si Lucine. Oo, Lucine Angeline Hasigawa. Ilang months na si Apo? December. 4. Magpo-4. Bilang po. Sorry na po, mahina sa math. Sabi ko nga. Hello, Lucine. Yes, si Lucine. Saka yung aking anak, panganay, no? Nanay na rin. Oo, nanay na rin, no? Although ang aking apo 1 year, 10 months na. At ang aking balain. Yes. Siyempre, si Kumaring Celia. Ayan, yes. Kumusta? Pati ako, aking kumari, no? Mga nanay, mga yan. Ayan, si Kumaring Beck. At kamag-anak niya pa yata. Talaga ba, Mame? Pag-usapan natin yan. Oo. Okay, tayo po ay magbabalik sa ating kwentuhan ngayong hapon na ito. Ang nanay quotes, mga famous nanay quotes, no, na atin pong maririnig, no, sa ating mga nanay. Yan. So, Maricoy, no, alam ko meron ka dyan, no, mga baon ba? Very classic. Classic. Alam mo ba kung nagsisinungaling ang anak mo? Oo. Promise. Alam mo, di ba? Yes. Meron kang mother's instinct. Hindi sila makatingin sa akin ng diretsyo. Yun yung tingin kayo ng diretsyo. Tapos pag nakayuko, huwag yun nang ituloy. Alam ko na yung sagot. So, magsasabi na sila. Oo, so para kang nag-interrogate ng ng mga witness, no? Yes, pero yun kasi is, mga toddlers pa sila. Okay. Parang na-train ko na huwag. Don't me, kamo, no? Don't me. Kasi alam mo ba na pag sinabi, sa psychology, pag sinabing bata yan, hindi yan marunong magsinungaling, it's wrong. Kasi po, alam niyo po mga giliw namin tagapakinig, at the age of 3 years old, they start to tell lies already. Simple lies lang ba? Yung mga ganun na, they can get away because they're so cute. Di ba? Parang cute nagsinungaling. Pero hindi po kasi cute ang pagsisinungaling. Kaya hindi po siya nakakatuwa kasi pwede nila pong dalhin yun, no? Hanggang tumanda sila. So, anong sasabihin ni nanay? Pag medyo alanganin siya at kitang-kita kanyang ganun, nak, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Di ba? Yun yung nakikita natin. Alanganin na sinasabi ng batang to sa akin. Ano akala niya sa akin? Tumanda ako ng ganito nang hindi ko alam na nagsisinungaling siya. Di ba, no? Ako naman ang linyahan ko sa mga ganyan. Doon sa 3. Been there, done that. Ay, wow, social English. So don't. Don't me. Don't me. Galing. English talaga. Pero sasagot sila, Ma, I said, been there, done that. Yeah. So, wala na. Silent. Wala na. Oo. Kaya, yun. Okay. So, yun yung mga linyahan na kapag feeling natin nagsisinungaling sila. At feeling natin na parang, trust me. Parang gano'n. Galing na ako doon. Papunta ka pa lang, pero ginawa ko na to. Ganyan. Ito naman. Ito. Kapag medyo pissed off siya sa'yo, anak ka talaga ng tatay mo. Excuse lang po sa mga tatay, mahal po namin kayo, no? Pero merong mga nanay na ganun talaga na sinisisi si tatay dahil nga, she's pissed off. Yung parang, parang, pag meron kang hindi masyadong magandang ginawa, parang sinisisi talaga dun sa
Parang ginagawang mini-mirror yung tatay dun sa anak. Pero panawagan po sa asawa ko, hindi ko po sinabi yan sa mga anak ko. Ako naman pag maganda. Ako yung parang may namana silang kunyari yung paglalakad, ganyan, no? Ay, kuhang-kuha mo talagang tatay mo, ganyan. Or parang ang si tatay mo. O kaya yung dito nila, yung medyo may linya-linya dito, pag gumanon sila. Yung hindi naman yung linyang matanda, yung talagang linya. Ay, naku, parang ang tatay mo, parang gano'n. Yung parang may nakikita akong character traits. Pero to tell my child, pag may ginawa siyang masama at isisisi ko sa tatay niya, never ko pong ginawa yan. Off po yun. Kasi never po tayo dapat manira ng parent, no, in front of our children, kahit na po naghiwalay na kayo. Yes. Kahit na naghiwalay po kayo, no. It doesn't give us the right to destroy one's image and one's character just because of, you don't like him or that's what. defamation, ha? Ayan. Ingat po tayo. Ayan. So, ano pa ba yung mga sinasabi ng mga nanay? Ito mga to. Ayan. Sige. Kailangan. Gusto ko marinig yan. Pag ako namatay, kawawa kayo. Naku po. Ano na naman kaya ang ginawa ng bata? Diba? Pag ako namatay, kawawa kayo, diba? Well, siguro dahil sometimes you get so tired. Then, and then parang iniisip mo na, paano to mga to pag wala na ako, sino maglilinis? Parang, may kantang ganun no? Who's gonna clean the toilet? Who's gonna wash the dishes? So parang lang, Mars, no? Kailan lang? Siguro 2 days ago. Sabi ko, pag wala ako, paano kayo? Diba? Same thing as, paano kayo pag namatay ako? No? Paano ako pag wala kayo? Paano yung mga, halimbawa 3 days, wala na naman ako, paano kayo? But diba? they will learn. No, actually, they will learn. They will learn to order food. Yeah, not cook, but order food. Order food, no? They will learn to, paano mag-survive. They will learn. Kasi ako yung youngest ko, siya lang mag-isang nakatira sa ibang lugar. Okay? So, youngest, he's 18. She's 18. And, minsan dumalaw ako, akala ko makikita ko kalat, ganyan, dumalaw ako sa, napakaayos. In fairness sa'yo, anak ako, napakaayos. O, hindi ko alam kung inayos mo to dahil alam mo darating ako, no? Pero minsan hindi, no? Kung minsan yung biglaan lang ganyan. Ang ayos niya, siguro merong mga minimal na kalat, pero hindi ko ina-expect na ganun siya kaayos. And then sabi ko, bakit may bawang ka dito tsaka meron kang sibuyas at Kasi kung minsan nagluluto ako, niluluto mo? Corn beef, ganyan, ganon, tuna, ganyan, no? So, sabi ko, okay, he's learning. He's learning na siya. And then, yun nga, no? Minsan they'll learn to order food. And then, na ngayon, so merong app na kapag hindi mo alam ang pupuntahan mo, di ba na, mo yun, tapos ituturo ka niya. Or, kung may budget, magpapasundo dun sa isang app na Grab. Hindi ba bawal yun? Sabihin. Nasabi ko. Nasabi mo na no? Yan ang ginagawa nila. No? Parang si Bunso rin na na they will learn. They will learn. Wala kayo. Ang fear kasi natin dati is kapag iniwan natin ang mga batang ito sa isang lugar na nasanay sila na si nanay, si mother, nandyan, day in, day out, nung sila ay elementary to high school. Etong nagkuleyo sila, anong mangyayari? So, yun yung naging fear ko din sa bunso. Sa bunso. Lalo na sa bunso, di ba? Yes, lalo na mag-isang lalaki and everything. Hindi marunong talaga. Pero nagulat din kami one time na siguro tumatak din sa isip niya na kailangan yung matuto kasi paano kayo kung wala ako? Oo nga. Paano kayo kung wala But with the technology that we have, no, tatawag yan video call. Paano ba magsangag? Oo, ganun. Nakaprepare na yung bawang. Sabi ko, alam niyang may bawang. Alam niyang kailangan yung rice. So, guide mo na lang. Parang guide. Tsaka meron ng ngayon sa internet, no, pwede siyang sundan yung mga steps, ganyan. Maganda nga kasi sa atin wala namang ganun nun eh. No, bibili ka na recipe book, di ba? Recipe book. O kaya kopihin mo yung recipe kopyahin mo ng sulat kamay. Kasi wala pang photocopying machine nung time. Meron naman. Hindi, nung high school ako. Meron.
Meron. Oo, meron. Sobra ka naman. I forgot. Ibig sabihin di ako nagpapa-photocopy. Ay, nangongopya. So, para sino lang yung kasabay ko sa National Library na nag-research. Ay, oo. Naku, patawarin ako nangongopya ako. Pero siya, nagpipicture siya ng mga libro. Ewan ko lang. No? Patawad po National Library. Opo, ayan po. Natapos din po siya sa kanyang pag-aaral. Awa ng Diyos. Okay. O, ito. Ano pa? Makuha ka sa tingin. Ay, naku. Yan ang nakakatakot. Oo. Kasi 'di ba dati ang mga magulang noon, no, before pa yung mga nanay natin, na isang tingin lang daw, mga lola, isang tingin lang sa mga anak nila, alam na, nagkaintindihan na kung anong ibig sabihin ng tingin na yun. Lalo na kung ang anak ay magulo, malikot, matigas ang ulo. Ikaw ganon, nakuha ka sa tingin? Oo. Ng asawa mo? Hindi. Kahit anong tingin niya sa akin, wala. Waay kibir. Pero, ang ano ko dun is, ang tatay ko. Talaga? Oo. Mas mahigpit siya? Iba yung higpit niya kasi hindi naman kami nakatikim ng palo. Galit, hindi nakatikim ng palo. Dahil siguro, isang tingin lang, alam na namin, tumigil ka na sa kalikutan mo. Ganun. Naintindihan mo na eh. Oo. Ako naman, hindi ganyan ang tatay ko. Ay, although nanay yung pinag-uusapan natin ngayon. Pag sinabi ng tatay ko, maupo ka, mag-usap tayo, paktay. Meron akong kasalanan. Mag-uusap. Oo. Tagus yun eh. Tagus sa buto, alam mo yun? Yan ang di ko kesa sa palo, yung parang, alam mo yun, masasaktan ka, pero may point siya eh. Oo. Diba? May point siya. Kasi hindi naman niya sasabihin yun kung wala kang ginawang hindi maganda. Diba? Tama. Yun ang sinasabi. Si nanay ko kasi hindi masyadong gano'n. Pero yung tatay ko pag sinabi, upo ka, mag-usap tayo. Kailangan mo umupo. Paktay. Yun na. Talagang pag gumanon na yung tatay ko, alam ko na. Na-imagine ko. Na-imagine mo na, diba? Ganon siya. Ako naman, Maricoy, yung pangalawa. Sabi niya sa akin, kasi lumaban yan sa ano bang tawag dito? Yung 1,000 meter dash, yung sa provincial meet or whatever, nakalimutan ko. Nanalo naman siya doon. Tinanong siya, paano siya nagpa-practice ng takbo. Sabi niya, gusto niyo manalo, dapat nanay niyo yung nanay ko. Ay, wow. Bakit? Haba ng hair. Bakit? Kasi, pag hinabol ako ng pamalo niyan, kailangan tumakbong mabilis para hindi niya ako mahabol. Abutan. Oo, so doon siya natutong tumakbo daw ng mabilis dahil sa aking walis. O, di ba athlete ka nga? Oo, athlete. Pero walang takbuhan. Athlete sport. Walang takbuhan. Alam ko, pana-pana ang mo eh. Pana-pana ang sport mo eh. Oo. So, ito naman, punta naman tayo sa health and safety warnings. Oo. Kaka-cellphone mo yan. Ayan. Diba? Ngayon ang mga anong ganun eh, mga linyahan. Kaka-cellphone mo, duling ka na, kanya. Oo, kaka-cellphone mo, duling ka na, kanya. Tapos yung huwag kang magpabasa sa ulan, baka magkalagnat ka. Oo nga naman, no. Pero hindi naman tayo nilalagnat, ne? Hindi naman. Pero ang sinasabi ng nanay ko sa akin, pag nabasa ka ng ulan, iligo mo kagad. Oo, tama yun. Tama naman. Kasi, may scientific basis ba yun? Hindi ko rin alam. Siguro dahil nabasa ka ng ulan, nalamigan ka, kailangan idiretso mo na yun. Pagbasa ng buong katawan, para yung temperatura ng katawan mo. Temperatura. Pakicorrect po ko yung mga physicians. Yes po, baka medical po meron kayong gusto baka mali yung sinasabi ko. At saka siguro di ba yung ulan medyo meron din kasamang mga chemicals na para siguro mahugas na lahat. Acid, ganyan. Acid, ganyan, di ba? Sa kotse, di ba, hindi maganda. Oo, di ba ngayon Makati na sa balat natin pag tayo kasi marami na siyang nadaanan na pollution, ganyan. Oo. Tama. O ikaw ba pag lumalabas ka, halimbawa biyahe ka papuntang Maynila, ganyan. Hindi ka ba pinagdadala ng jacket tsaka ng payong? Noon? Ako ganon. O, yung jacket mo. Ay, hindi. Lamigin ako eh. Nung pumunta ako kasi yung payong mo. Oo, no? Ganun. Hindi naman, kasi automatic nakikita nila dala ko na. Ako kasi hindi. Kung dala ko na. Ayoko nabibigatan, kaya nagpapabuhat ako ng gulay. Ako po ang bumuhat ng kanyang gulay na 10 kilo. 5 lang. Ay, 5 kilo. 5 kilo. Paakyat. Paakyat po. Opo. Paakyat. No, yun yung time na medyo malakas-lakas pa tayo. Pero bagong panganak ka. Oo nga. Oo nga pala. Kahiya ako talaga. Opo. Kaya lang po normal kasi 2 eh.
Hindi, that time hindi. Si RK na ba yan? Kaya malakas po siya. Kaya pwede po kahit na isang kaban ng bigas yan, pwede niya yan. Kayang-kaya niya yan. Heidelin Junior. Pero malaking pasalamat ko naging kaibigan kita kasi hindi mo ako pinapabayaan. Ako din, syempre. No? It's very rare to find kaibigan na ang puso nanay talaga. At saka yung masasabi mo kung ano yung gusto mo nang hindi siya masasaktan kasi alam mo well-meaning, well-meant yung niya, yung comment niya. Dito pa talaga nag-angatan ng bangko. Oo po. Kaya nga po, di ba? Kaya po kami magkaibigan. Pag maghuhugas tayo ng plato, di ba? Kasi ba't di mo binabad yan? Huwag mo hayaan matuyuan ng tubig yung plato, mahirap hugasan. Tama. Diba? Totoo nga naman. Ibabad mo. Kaya maraming laman yung lababo. Iyon lang. Minsan kasi hindi nakababad. Oo. Ako lang pinakikiusap ko gano'n kasi para hindi rin lang gamin, di ba? Tama, no? Tsaka ang ipis kasi mabilis mag-multiply. Sa tingin ko lang. Kasi there was a time, umalis kami, iniwan ng mga bata yung mga So pagbalik namin, parang may nakita akong gumagapang. So saglit lang yun, parang 2 days. Tapos meron ng parang mga yun. Baby? Oo. Mga baby ipis? Parang yun. Bilis may population explosion. Yan. Tama. Tapos yung mga natin, yung mga health. Matulog ka na, baka lumabang mo sa kaka-cellphone. Ito, huwag kang tatakbo ng busog o pagkatapos kumain, ma-appendicitis ka. Ay, appendicitis Yung sinasabi sa amin pagkatkain mo, huwag kang takbo ng takbo, ma-appendicitis ka. Parang hindi naman ako ng appendicitis. Sasakit lang wag siguro. Naman po sana. Huwag naman sana. Ganun kasi, ewan ko ba. Love life. Ay, love life. Nako. Huwag kang magbo-boyfriend, pag-aaral muna. Ayan. Pero bakit may ganitong may ganitong hugot na magtutulungan ba kayo ng jowa mo sa gastusin? Parang baka sa Hindi, baka sa sa pagpapakasal na. Malamang, kasi di ba dati pwede. yung pag kinakasal sila yung gumagastos yung magulang before, no? Pero yung nanay nito millennial kasi jowa. Jowa na yung ang ginamit. Kami nung kinasal kami, nagtulungan talaga kami. Nagtulungan kami kasi nag-ipon naman kahit konti may naipon naman. Sa amin naman tatay kong tumulong. Yun ang maganda doon. Yun ang pinaka eto yung linyahan ko. Anong mahihita mo sa akin? Oo nga. Ay, bata ka nga pala ng asawa. Okay. 13 ka lang. De, joke. Ay, joke. Hindi, biro lang po yun. Biro lang po yun. Opo, may isip na po siya. May isip na para ibang kwento po yan kung gusto niyo pong makakwento yun. Subukan niyo kung sumubaybay. Baka sakaling maikwento po niya. Maikwento, no? Ito pa. Kwentong love life. Quote ng love life. Nung panahon namin, torpe pa ang mga lalaki. Panahon ng Ano panahon, Jose Rizal? Jose Rizal, no? May ganun? Parang hindi. Parang hindi naman. Of course, syempre, iba na ngayon. Hindi kasi parang kapantay na natin yung mga lalaki in terms of, alam mo yun, sa love life. Na hindi naman ako naging masyadong forward. Pero, hindi naman aggressiveness. Hindi naman yun. Sakto lang. Nasa gitna lang, ganyan. Ewan ko lang, personal lang naman natin. Hindi, ako din, ganon. Ganon din. Eto Maricoy. Sabi mo nga, relatable Oo, tama. Sabi mo, balang araw, maiintindihan mo rin ako. Naku naman. Ano ba yan? Pag magulang ka na, maiintindihan mo. Ay, sinasabi ko yan kay sa panganay. Talaga, dun sa may pamilya. Pero pabiro. Now you know. Ay, English talaga. English. Now you know. Tapos tatawa siya. Yeah, I know. I know, right? Kasi pag makulit yung apo, tapos sasabihin ko, it's payback time. Kasi makulit Kasi biglang, mama, ganito, now you know. Diba? So ngayon, alam nyo na. Yeah. Sinasabi mo rin ba sa mga anak mo, kunyari yung sa food, tirahan nyo kapatid nyo, ha? Hindi naman. Ako sinasabi ko yun, tirahan nyo yung kapatid nyo, ha? Akong ganun, yun. Titirahan naman nila kahit papano. Kahit na gustong-gusto nila yung ulam, titirahan nila. Sarap. Oo, ganyan ang mga hasigawa pagmamahal.
Divide, no? Divided by, ganyan. No? Okay, walang diet sa bahay na to. Yan. Hindi uso. Lalo na sa akin. Inyo? Hindi, ako lang. Okay, fine. Oo. O yung kapag wag kang matutulog ng basa ang buhok mo, sinabi sa'yo yun? Oo. Mabubulag ka daw? Oo, tsaka sasakit ang ulo mo. Pero ang tanong, ano kaya ang scientific explanation nun? Malay ba nila? Siyempre, hindi naman yun, baka namana pa yun sa kaninununuan niya. Pero ang alam ko dun, Maricoy, pagka sasakit talaga ang ulo kasi nga basa. Oo nga. Totoo naman yun. Kasi nasubukan naman ng sumakit ang ulo nasubukan ko. Pero hindi naman lumabo yung mata ko. Ay, malabo na palang mata ko. Kasi 4th year high school ako nung nagsalamin ako. Malabo na talaga mata ko. Yun. Ano pa ba yung yung health pa rin ba tayo? Health, so, ganyan. Eto, yung Inom sa ng ligo tubig. naman, wag kang maliligo pag bagong gising baka may mangyari sa'yo. Uwe? Parang hindi rin. O kaya hindi ba pag may dalaw ka, buwa ng dalaw? Oo. Ang nanay ko naman, hindi naman, siguro nahihiya din sasabihin na wag kang maligo pag may buwa ng dalaw ka. Pero, di ba? Parang, Hindi naman, it's not comfortable. Ito pa. Yun. Huwag kang maligo pagkatapos mo magplancha. Sabi nila baka, mapapasma ka. Paano basmay nanginginig? Or siguro pinapawisan ng kamay, nanginginig. Baka naman, dahil pagod ka rin. At saka, na-expose ka sa init. Kapag isang pantalon lang plinansya mo, counted? I-expose ka pa rin sa init. Ganun. So, may humawak ka ng mainit. Oo, may wisdom pala. Kaya lumalabas yung mga ugat siguro natin. Ayun. I don't know kung tama yung aking... ba't parang pag bagong ligo ka, nag-hair dry ka? Mainit yun. Oo nga. Ang sagot mo? Hindi, nakaligo ka na eh. Yun din. Dapat doon, yung heat is before you get wet. Wow. The Glady principle. Ayan. Kung tama ako Ma'am, nakikinig yung anak ko mali. Nakikinig dyan na i-refute yung claim namin, no? Baka sakali lang po. Oo. Ito nakakatuwa, Maricoy. School life and advice, no? Huwag kang makikipag-away pero pag sinapak ka sa pakit. Wala akong... Hindi po tama yun, Hindi po tama yun. Ako, huwag niyo pong sasanayin ang inyong sarili na turuan ng inyong mga anak na pag inaway sila, kailangan gumanti rin sila. Hindi po ganun. Oo. Pwede pong daanin sa usapan yan. Yes. At magpatulong na lang sa guro pag nandyan. Hindi naman sila pababayaan ng teacher. Correct. Okay. Ayan so, na. ayun, no? Yun po yung mga iilan lamang po sa napakarami po nating mga nanay hugot ni nanay ngayong hapon na ito. And hopefully, no, may kahit paano, may napulot. Nasasabihin sa mga anak niyo mamayang gabi. Oo nga, umpisahan nyo na daw. Umpisahan nyo na raw po. Anyway po, no, again, ito po si Grace and Glady para sa programang Gina G. And still, nasa Radyo Maria Philippines po kayo, no, at patuloy po tayong sumuporta sa mga programa po ng Radyo Maria. And again, ito po ang programang Gina G hanggang sa muli, hanggang 5 o'clock lang po kami. Yes po. Yes, and you can watch us and listen to us every second and fourth. Every other week. Every other Tuesday. Siguro sa Holy Week, di ko alam kung nandito tayo. No? Oo nga, medyo alanganin. At saka po kasi yun, baka merong mga special programs po ang Radyo Maria. But anyway, nandito lang po kami, no, na para makipagkwentuhan. Wala tayong nag-react ngayon ng mga comments, no? Hindi siya Hindi, wala. Tinitingnan ko Ayun, meron namimiss ko. Ayan. Si Miss, hindi ko mabasa, Marico. Sige, okay na. Lalapit ba ako? Pwede. Anyway, marami pong salamat sa ating nag-comment. No? Maraming salamat sa mga nakinig at nanood ngayong araw na to. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa ating lahat. God bless you po. Mama Mary loves you. Bye.